Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Topic natin ngayon about sa healthy living. Healthy practice natin. Marami na ngayon ang ganito. Kung napansin niyo, nauso na yung mga ang tawag doon, yung mga grupo ng mga healthy living. Meron ng mga yung mga nagbebenta ng mga pagkain na parang juices, ang ganon. Anong pangalan niya nung isang kakilala ko, may ganung negosyo eh. Mabenta, madaming customer. Marami na yung mga tao na niingganyo ng usaping healthy. Ang dahilan natin kaya ganun ang nangyayari sa panahon natin dahil nga doon sa maraming sakit. Maraming mga iba't ibang uri ng sakit yung nauuso. At di naman isa sa pinakamagandang negosyo talaga ngayon maging doktor ka, negosyong pangkalusugan. Isa pa ang in demand ngayon na negosyo na marami ang kumikita at malaki ang kita, about pa rin sa healthy, yung mga food supplement, networking. Yun yung isa sa in demand na negosyo ngayon. Ano ba tawag doon sa healthy hub ba yung mga ganon, yung nag-iipon-ipon sila doon, nag-juice yung yung pagkain nila. I think hindi ko matandaan yung pangalan nung business name nung sa kaibigan ko. May ganun din kasi. Yun mga idol, about doon, kahit may mga ganung ginagawa na yung mga kaibigan natin, kahit yung iba natural talaga, na sila, veggie na, pero ganun pa rin, nagkakasakit pa rin. Nagtataka tayo, kahit ganun sila, pero bakit nagkakaroon ng malubhang sakit o kaya hindi na lang yung basta malubhang sakit dahil yung malubhang sakit pwedeng namanan natin, pwedeng nasa genes natin, pero bakit dumadami yung sakit? Bakit pinapahirapan ng kahit yung mga flu lang, yung mga simpleng mga viruses na pangkaraniwan na dapat kung malakas yung resistensya mo, hindi ka basta kakapitan nito. Pero, yun nga. Yun yung pag-usapan natin, yun yung pagkwentuhan natin. Mga idol, ano yung mali? Ano yung mali pa doon sa ginagawa ng mga kaibigan natin na healthy living sila? Ano ba yung pagkakaalam at pagkakaintindi nyo sa healthy living? Yun yung isa sa katanungan ko. Kasi natatandaan ko nung panahon ng pandemic, mayroon akong isang kaibigan na mahilig sa sports. Sports activity niya. Nagbabike siya, babasketball siya, saka badminton, nagja-jogging. Pero ang bilis niyang tamaan nung virus. Actually, yung sakit na yan, ang gamot lang dyan nung panahong lumaganap yan, palakasin yung resistensya. Nagiging anong tawag nga doon, yung kahit kapitan siya ng virus, kasi di ba matindi naman talaga yung virus na yun, pero walang epekto sa kanya. Hindi nga malalamang positive siya kung hindi sa contact tracing eh. Dahil nagkaroon ng contact siya sa isang tao na positive, itinitrace yun, chinecheck, tinetest, doon lang malalaman ng iba na positive
pala sila pero hindi nila nararamdaman, hindi nila alintana, hindi niya alam na meron silang virus. Yun yung yun yung namamatay nila yung virus nang hindi nakakapag-penetrate sa katawan at yun yung kagandahan ng malakas yung resistensya. Pero yung kaibigan ko, ano, talaga nagkasakit siya at isang halimbawa yun na nagtaka kami, bakit 'to, healthy living 'to, ultimo mahilig siyang yung vitamins niya yung malalaki na yung malalaking lalagyan. Tapos, mahilig siyang kumain ng mga nagdadala siya ng pagkain na nagbabaon siya, ah, gulay minsan talaga gulay ang dala niya, mga chop suey, mga gano'n, yun yung kalimitang gulay na binabaon, chop suey, 'yan. Yun mahilig siya basta't pagka may mga pagkain, halimbawa karne, konti lang yung kukuhanin niya na karne, more on 'di ba kalimitan yung mga luto natin, may mga halong gulay. Gulay lang yung kukuhanin niya dun. Konting-konti lang yung karne tapos puro gulay ang kukuhanin niya dun sa sangkap na nakahalo dun sa halimbawa menudo, mechado, mga gano'n, kaldereta, yung mga lahat naman ng kalimitan na kahit nga adobo 'di ba, may mga gulay na kasama. Yun yung kukuhanin niya yung gulay, iwanan niya, yun. Tapos meron talaga mga kaibigan natin na yun nga health conscious nga, diet, kain ng kain ng mga gulay, hindi na nga nagra-rice, hindi nagbe-bread, pero gano'n pa rin, nagkakasakit pa rin. Kaya nga minsan napapasalita tayo na ano pa yung kulang, ano pa yung gagawin ko at papaano pa ako magda-diet, parang wala din naman, nagkakasakit din. Yun, ito yung gusto kong topic talaga ngayon. Dapat kasi alam mo yung dahilan, dapat alam mo yung dahilan. Tapos kung magda-diet ka din lang, dapat pag-aralan kung mahina kang pumick up ng idea, hindi naman lahat ng tao, malakas pumick up ng idea, may mga tao kasi na, kahit hindi magtanong sa mga dalubhasa, kusa niyang natututunan yung idea, malakas siyang, makaunawa sa ganoong bagay. Magkakaiba ang tao, merong ikaw, yung ibang trabaho, dun ka malakas kumuha ng idea, hindi yung sa lahat ng bagay tayo malalakas, Ako, yun yung isa sa, sa gusto ko sa sarili ko. Bago ko gawin yung bagay, kalimitan, hindi naman ako 100%, hindi naman ako perpekto. Pero, ewan ko kung ba't ganun ako na in the future, sinisilip ko muna. Sinisilip ko muna yung future, yung mangyayari. Di ko alam, yun yung ugali ko. Pero maraming palpak pa rin. Minsan kala ko tama, pero pag dating ng panahon, oy, mali pala ito. Siyempre tao tayo eh. Ganyan talaga tayo. Pero at least, ilan lang yun. Mas marami yung okay. Yun yung gusto kong i-share sa bawat isa, about diet na kakaabalahan ng maraming tao dito, lalo na sa katulad nating nagkasakit, may sakit at, nangangailangan. Actually, mga idol, mga kaibigan, ang usaping ito, hindi ito sa usaping may sakit, ito yung usapin ng lahat, general. Lalong-lalo na yung wala pang sakit na katulad ng mga bata na, kapamilya natin. Ibig sabihin, ngayon pa lang wala pa silang sakit, umpisahan na natin yung nutrition na pinag-uusapan natin. Unang-una, ang Pilipino, may kasabihan tayo na tuloy lang ang pagkain kasi, may gamot naman. Yan, pangkaraniwan natin na
naririnig yan, kahit ako nga minsan nasabi ko yan, "O bawal yan, ba't kinakain mo?" Okey lang, mamamatay din naman kahit na hindi mo kainin yan, at least, natikman ko 'to. Yun yung maling ano, maling, ginagawa natin. Tapos minsan yung pagkain natin, banat tayo ng banat. Kasi ang alam natin healthy, gulay, prutas, healthy. Alam niyo ba na, hindi lahat ng nakikita natin na pagkaing gulay at saka, prutas na nakahain sa ating hapagkainan healthy. Yung gulay healthy, papaano yung pagpo-produce niyan, papaano yung mga sangkap na isinama mo diyan. Naalala ko yung isang sakit, yung sakit na rayuma. Ang daming mga pagkain na, nabanggit na, bawal daw, nakakarayuma daw. Pero ayon sa pag-aaral at, natuklasan ng mga dalubhasa na hindi yun yung dahilan, hindi yung mga gulay na yun ang dahilan, hindi yung mga pagkain yun ang dahilan. Ang dahilan, yung sangkap na inahalo kung papaano ginawa yung pagkain. Imagine, tulad nung munggo, yung beans. Sabi nung kinagisnan ko na 'to pagdating sa rayuma, bawal daw yun. Kaya maraming may rayuma hanggang ngayon, iniiwasan yung munggo, yung balatong, yung beans. Kasi daw siya, nagpo-produce ng rayuma, pero hindi. Maganda pala siya sa mga may rayuma. 'Di ba baliktad? Ano yung dahilan bakit marami ang natakot do'n? Bakit marami ang nagkaroon ng rayuma nung kapagka panahong kumakain ng munggo? Yun yung sinasabi natin na yung gagawa ng pagkain, kung ano yung mga ilinagay mo, isinama mo do'n sa munggo. Yun yung dahilan. Yun pala yung dahil, nagkataon lang na yung main ingredients ng pagkain yon munggo. Munggo yung main ingredients. Pag tinanong mo, ano yung ulam mo? Ginisang, munggo o kaya ginisang balatong. Kaya nasa utak natin, pag kumain ka ng ginisang balatong, magkakarayuma ka. Di natin inisip na palitan yung mga sangkap, gumawa tayo ng ibang ingredients. Kung aatakihin pa tayo ng rayuma. Ang nasa isip natin, yung ginisang munggo, yung pangalan ng munggo ang naging dahilan. Mali, yun yung mga mali dahil kulang sa pag-aaral, kulang sa unawa. Ngayon, madali na naman nating malaman yung mga bawal talaga, o hindi natin masasabing bawal, sobra, pag nasobrahan tayo, nagiging trigger para lumitaw yung iba't ibang uri ng sakit natin, kung ano man ang mga kahinaan natin. May social media, may Google para malaman natin. Ito, kabalikat ko nito, lagi kong ginagawa. Nag-google ako, kasi bali-balita lang, sabi lang, na marites lang, minsan mali. Minsan mali. Katulad ko yung munggo, paborito ko yan. Tapos, may rayuma nga ako. Kung hindi ako nag-google, siguro iiwasan ko yung munggo. Ngayon, hindi ko iniiwasan. Inalam ko kung ano yung mga sangkap na dapat kong ilagay sa munggo kapag linuto. Alin yung mga dapat na hindi ko isama. Kasi yun yung dahilan ng pagkakaroon ng rayuma. Kalimitan sa munggo, napapansin mo, may mga chicharon pa nga yan eh. May mga, minsan mga laman loob na linalagay ng hayop. Yan yung pangkaraniwan na sangkap. Yan. Minsan, ang sarap nung yung mga laman, yung anong tawag doon, yung gatel ng karne. Napakasarap niyan sa munggo. Yan. Ito hindi usapin to sa munggo lang ha. Usapin to sa lahat. Katulad ng ng gulay na linuluto natin, katulad ng pakbet, ng
lahat ng lutong gulay. Sabi nga minsan nung mga viewers ko na kausap ko, ano daw ba yung kinakain ko? Bakit gumaling ako sa sakit na GERD? Sabi ko, yung mga binablog ko, yung tamang nutrition, kasi sila daw, sa probinsya nila, kinagisa nila, yun na yung ulam nila, gulay. Yun na yung pagkain nila, gulay. Pero bakit ganun pa rin? Bakit mahina pa rin yung resistensya nila, malimit sila magkasakit? Ang tanong dyan, papaano mo ginawa yung ulam na pagkain? Ano? Paano mo na-produce yung isang putahe? Ano yung mga sangkap na linagay mo? Kasi tayo, kinagista natin, ito, ginisa. Halimbawa, ginisa. Paano ka magpo-produce ng isang pagkain na ginisa? Halimbawa ay naggisa ka ng kalabasa, na may sitaw. Paano mo gagawin na magiging healthy talaga siya? Ito pangkaraniwan, nahilig din ako magluto at ginagawa ko din ito dati. Pag naggisa ako, syempre, mantika. Gigisa mo nga mantika, tapos sibuyas, bawang, kamatis, minsan may luya, minsan sasangkutsahin niya sa mainit na temperatura ng mantika. Minsan ang dami pang mantika, lalo na kung mantika ng baboy, lalo na pag galing sa mga handaan, nag-iimpok tayo, nag-iipon tayo, yung pinagmantikaan, tinatabi natin yun ang ginagamit natin kasi masarap, mabango, malasa. Yun ang pinanggigisa natin. Karaniwan yan. Yun, gigisa mo doon, tapos halimbawa yung main ingredients, isasama mo doon, tapos lalagyan mo ng mga magic, mga ganun. Isang katerba, suka. Alam nyo yung mga ingredients natin na bibili sa grocery ngayon, kaunti na lang dyan yung talagang full nutrition. Pangkaraniwan dyan, mga refined, galing sa pabrika. Toyo, suka, pwede ka nang hindi mag-isa kasi meron na mga mix, artificial. Ultimo nga yung panggata, nakakabili na tayo sa sachet. Nabago na nabago na yung panahon natin, hindi katulad nung una. Ngayon, yun yung dahilan kung bakit bumababa yung nutrition ng pagkain. At ang bababa ng nutrition ng pagkain kasi ganun. Tapos minsan nagkasasangkot pa tayo, mas masarap kasi may kasamang taba ng baboy. Sasangkot pa natin dun yung taba ng baboy, palalabasin natin yung mantika na unhealthy talaga. Unhealthy. May mantika ka na sa bote, may mantika ka pa sa Tapos pag naluto mo yun, talagang kita mo mamantika yung ulam, yung ginisa mo. Pero ang tawag natin doon ng karamihan, masustansyang pagkain. Kasi dahil gulay daw. Yun yung pagkakamali natin. Hindi lang sa ginisa, lahat ng mga pagkain, ganun yung ginagawa natin. Alam nyo ba na ang kalaban talaga ng katawan natin at dahilan kung bakit nagkakasakit tayo sa mga pagkain na nakukuha natin dito, yung mantika. Yung sugar, yung sobrang alat. Kahit na natural na pagkain, kahit sabihin natin natural na pagkain, dapat may hangganan.
may sukatan kasi bawal yung sobrang alat, kahit pa yan ay natural na asin na yung ating tinatawag na sea salt o kaya ay yung Himalaya. May sukat din yan. Hindi siya pwedeng ano, kasi may sukat lang yung sodium na dapat maipasok natin sa ating katawan. Ganun din yung sugar, yung tamis. Ano. Tapos yung mantika, may mga matataas talaga sa iba't ibang content. Ano, may mga mataas ang cholesterol, mataas ang ano. Kaya may mga iba't ibang klaseng mantika tayo. Ang pinaka-safe na mantika, galing sa halaman. Ano, galing sa halaman. Tapos isa pa yung ano, may mga omega yan eh. May mga omega 3, maganda. Ano, maganda siya. At ang isang safe na mantika, ano, olive oil. Napaka-safe na mantika niyan. Pero limitado din yung paglalagay natin, hindi naman sobra-sobra. Mahal kasi yung olive oil, ano. Kaya ang ginagawa ko na lang, bumibili ako ng ano, veggie na oil, galing sa ano, namimili ako ng vegetable oil. Maglalagay ako ng konting-konti lang kapag maggigisa. Tapos ang mga gulay, may sariling mantika yan. No, may sariling mantika yan. Tapos tubig na. Ano, konting-konti lang yung gisa. Kung gusto mo talaga ng gisa. Tapos tayo, nasanay tayo dati, yung mga matatanda natin na talagang nagigisa. Ngayon, kalimitan, hindi na rin eh. Yung mga mix na lang ang linalagay. Ayun, yung mga ano, kahit pa sabihin natin na healthy, yung gusto natin mangyari na pagkain, hindi nagiging healthy. Kasi nga doon sa mga sangkap na sinasama natin. Ano, yun yung pagkakamali natin kung bakit kahit na healthy living tayo, nagkakasakit pa rin tayo. Ano, malimit pa rin tayo magkasakit. Tapos, kinasanayan na rin natin ngayon mga instant na pagkain. Ano, instant na pagkain. Ano, malimit pa rin tayong kumain. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong kumain dahil kahit ako, kumakain pa rin ako nito. Pero dapat, hindi, sa isang linggo, okay lang, isang beses, 2 beses. Pero sa isang linggo, umaga, tanghali, hapon, merienda, kasama na yon, mga 1 o 2 beses lang. Tapos, ang katapat nun, every week, cleansing ng katawan. Yun yung pagkakamali natin minsan, kain ng mga bagay na hindi dapat sa katawan, tapos hindi naman natin tinatanggal, hindi natin linilinis. Tapos kung maglinis man tayo, nakapanood ka na ganito pala pagka-cleansing, nagki-cleansing ka ng katawan mo, tapos hindi mo naman ipapawis, wala din kwenta yung pagki-cleansing mo. Yun minsan yung pagkakamali. Yun nga, dapat kung magki-cleansing ka, ipapawis mo, ilalabas mo. Magpapapawis ka at magpapaaraw ka. Kasi yun yung package ng pagki-cleansing ng katawan. May mga kaibigan tayo na nakikita minsan na mahilig sa sports pero lagi nagkakasakit, malimit hinihika, kung ano-ano, sinisipon, kung ano yung mga nangyayari. Kasi minsan nakapapansin nyo naman to, na nararanasan nyo naman to, kapag pagod ka, kapag pagod ka, pawisan ka, ang sarap kumain. Minsan nga, may mga nag-gym eh, pero pagkatapos kumakain na marami, yun yung maling ginagawa natin. Yun yung maling ginagawa natin sa sarili natin. Na akala mo, healthy ka, kasi nga, ang ganda ng katawan mo, syempre, ang ganda ng katawan mo, syempre, nag-gym ka, na-build yung muscle mo, may mga abs ka,
pero gato pala yung katawan mo. Gato pala yung katawan mo. Bakit? Kasi yung toxic naiipon sa ano mo, kain ka ng kain sa labas, pagka tapos mo mag-gym, soft drinks, o kaya ay juice, fast food, ayaw kong magpakabusog, ano lang ako, burger lang ako, ganyan. Nauso na yung mga negosyo na nasa lansangan na napakabilis pagkitaan. Kasi pagkain, pinaka-in demand na negosyo talaga na gusto mong kumita, mag-produce ka ng pagkain. Sa pagkain tayo talagang kumikita. Mahilig kasing kumain ng mga tao. Kasi masasarap. Masarap sa panlasa masarap sa dila. Yun yung mali. Yun yung mali na kinagawian natin. Tapos mahilig tayo sa reward. Isa pa, Isa pa itong pagkakamali natin. Mahilig tayo sa reward. Healthy conscious tayo. Sabi natin, minsan lang naman gawin. Kailangan ko magkaroon ng reward sa aking sarili. Gigimik ka, magpuyat, magpapakapuyat ka, o kaya naman sasama mo yung pamilya mo sa reward na gagawin mo sa sarili mo kasi kumita ka na maganda, kakain kayo ng kung ano-ano. Yun nga, dapat iniisip natin, kahit minsan lang yan, once a week o once o twice, 3 times, o kaya twice a month, magkaroon ka ng ng time na makakapag-cleansing. Makakapag-cleansing kasi unang-una, unhealthy living talaga yung natin, yung kapaligiran natin. Unang-una dahil ng ating polluted nakapaligiran, hindi siya safe para sa atin. Polluted tayo kaya kahit pa hindi ka kumain ng mga bagay na nakakasama, magki-cleansing ka pa rin. Magki-cleansing ka pa rin dahil nag-i-inhale ka ng mga hangin na polluted. Hindi siya pure oxygen. Tapos ang mga mali pa natin kasanayan sa ating sarili, yun nga, nalilimutan na natin na magpapawis. Nalilimutan na natin magpapawis, paaraw. Yan. Isang maling nakagawian natin ngayon sa panahon natin. Tapos, ang pinakamabigat dyan, dahil nga may ganito tayong karamdaman na hindi natin alam na gato pa rin pala yung katawan natin sa kabila ng pagiging tawag natin ito, pagiging kala natin healthy living tayo, kala natin healthy living tayo, dahil nga nagkakasakit tayo, nakadepende tayo sa gamot. Nakadepende tayo sa gamot. Yun yung kahit minsan, kahit ikaw na magsabi doon sa mga nagiging problema mo, gumaling ka ba sa gamot? Hindi, di ba? Kaya dapat matulungan mo yung gamot. Kasi yung gamot, nagbibigay siya ng ginhawa pansamantala. Tulong lang siya. Tulong lang siya dahil doon sa mga sintomas ng sakit. Mo yung yung una natin pinag-usapan yun about sa pandemic. Yung pandemic. May mga asymptomatic. Kasi malakas yung resistensya, kumapit yung sakit kasi matindi talaga yung virus. Tumatalon-talon siya sa iba't ibang human body. Pero hindi siya makapag-penetrate, hindi siya makagawa ng mga sintomas. Walang sintomas yung mga asymptomatic, di ba? Kaya nga asymptomatic. Namamatay na lang siya. Hindi siya makapag-penetrate doon sa katawan ng tao. Hindi niya magawa ng hindi niya kayang tirahan yung katawan na healthy. Healthy. Yun yung yun yung isang sample na kapag ka healthy ang katawan mo, hindi ka delikado sa mga o hindi ka prone sa mga sakit. Kaya hindi ka palagi nagkakasakit. Ngayon, paano magiging healthy yung katawan mo? Healthy living na kailangan pag-aaralan mo kung paano. Marami kasi dito, lalo na yung mga nagmagaling, na nag-jeta, tapos mas nanghihina. Kasi
Kapagka nagdidieta ka, kung wala ka talagang mas mabigat na idea kung papaano, ah, ang tamang pagdidieta, yung proper, yung, masasabi natin na na complete nutrition, ano, dapat magpakonsulta ka sa mga espesyalista, sa mga, hmm, sa mga ospital, may mga nutritionist diyan, kino-compute 'yun kung wala kang alam kasi kailangan kasi kumpleto yung kinakain mo. Hindi na ako kakanin, anong kapalit ng kanin? Manghihina yung yung katawan mo kasi yung kanin may sangkap yan na nagpapalakas ng energy. Ano, gulay na lang ako, dapat kasi kumpleto. 'Pag hindi kasi kumpleto, manghihina ka, malnutrition ka pa rin. Akala mo kasi minsan, pumapayat ka, gumaganda na yung katawan mo. Hindi, galing ka sa malaki, sa mataba, madami kasing mga nagdidieta galing sa mataba. Pumapayat ka kasi kinakain yung energy mo, ang kinakain niya yung mga fat na nasa katawan mo kasi nakareserba yan. Pero pagka pumayat ka na, wala nang papalit dun sa magkukulang na yung nutrition. Magkukulang na yung nutrition na kailangan ng katawan mo, manghihina ka. Minsan naman yung kain ng kain kala mo maayos, tumataba ka naman. Yun yung gusto kong i-share sa inyo na kahit healthy living ka, may mga time, may mga nangyayari na malibit ka kasakit kasi mali yung practice ng pagiging healthy living mo. Kailangan pag-aralan mo mabuti. Kailangan kumonsulta ka sa mga marurunong para maturuan ka ng maayos. May mga tao naman talaga na malakas yung idea na hindi na kailangan kumonsulta. Pagka ginawa nila, nagiging tama. Nagiging maayos para sa kanila at nagiging best practice nila. Yun lang po at sana patuloy tayong maging malusog ang pangangatawan at ligtas sa anumang karamdaman. At yung happy, healthy living po tayo. Bye-bye at God bless you. Ingat po tayo.